Alam niya kung paano kami magkikita? Paano? Siguro naman hindi niya isasuggest yung ginawa namin sa lata, no? Paano naman? Maaari tayong magkita sa isang lugar sa parehas at eksaktong oras. Meron ka bang naiisip na lugar? Maaaring sa ating gusali? Sa labas ng gusali? Oh, hindi kaya'y sardine. Parang imposible yung naiisip mo. Pero maaari naman nating subukan. Kahit gaano ko kagusto makita si Celeste, alam ko sa sarili ko na sobrang imposibleng mag-cross ng landas ang dalawang magkaibang panahon. Mayroon ka bang ibang lugar na maaari pa nating subukan? Teka at mag-iisip ako. Saan ba malapit at accessible sa kanya? Yung tingin ko rin ay safe siya. Kahit alam ko sa sarili ko na imposible, magsasuggest pa rin ako para hindi malungkot si Celeste. O pwede sa Luneta. Lunet? Ay, Luneta tuloy. Sa sa Bagong Bayan. Pa nga pala tawag nila dati sa Luneta? O iba pa nung mga naunang taon pa? Ewan ko. Basta yun na yun. Sa Bagong Bayan. Oo, doon. Maaari naman, Ellie. Sige, doon na lang natin subukan magkita. Kailan ka maaaring tumungo dun? Kahit mamayang hapon ng alas 4, Ellie. Mayroon lamang akong iintindihin na sulatin at pagkatapos ay magtutungo na rin ako doon. Alas 4? Di yata ako po pwede niyan. Meron akong pasok sa aking trabaho. Ay, pagkakabuhayan pala kinaumagahan. Ganun ba? Kung ganoon ay maaari naman na sa paghinto ng ating tawag. Sa tingin ko ay mga alauna ay maaari na. Di ba uso curfew dati? Sa pagkakaalam ko, sobrang higpit nun. Di ba sila mahigpit pagdating sa oras na nag-i-stay mga tao sa kalsada? Ngayon, pag journalist ka ba, hindi sila mahigpit? Baka mapahamak ka kung lalabas ka ng 10 oras ng gabi, Celeste. 10 oras ng gabi? Oo. Di ba ay mayroong mga gwardiya sibil na nakabantay pag ganong oras? Mayroon. Ngunit ang aking sinasabi ay iyong maya-maya na alauna ng tanghali. 38 minutos mula sa oras ngayon. Lalo lang akong naguluhan. Maya-maya? Alauna? Teka. Huwag mo sabihin na... May problema ba? Wait. Tanghali ba sa oras mo ngayon? Siyang tunay. Sa iyo ba? Dito sa akin ay alas 12 ng hating gabi. Teka, ano raw? Hali sa kanya? Sa akin alas 12 na ng madaling araw. Ano yun, magkaiba kami ng oras? Ano yun, nasa same place pero different time zone kami? Galing naman kung ganun. Ano to? Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang sakit sa ulo isipin ang sitwasyon namin. Hunti na lang isipin ko talaga nasa pelikula ako. Sa bagay, artistahin talaga ako eh. Pero kidding aside, kanina pa ako pa ikot-ikot sa kama dahil hindi ako makatulog
Nabagabag ako sa mga nadiskubre ko. Dalawang magkasunod na araw ay may nadiskubre ako sa call na to na lalo lang akong naguguluhan. Ano ba ang purpose ko rito? Ellie, nasaan ka? Papunta na ako riyan. Binaba ko na ang tawag dahil malapit na rin naman ako sa pwesto niya. Malayo pa lamang ay tanaw ko na si Celeste. Kumakaway siya sa akin habang ang isang kamay ay may hawak na libro. Nakaupo siya sa ilalim ng puno ng duhat. Tanaw ang mga paso ng bulaklak. Napangiti ako. Tahimik lang kaming umupo sa tabi ng isa't isa. Parang totoo. Tinignan ko si Celeste at ngumiti siya sa akin. Bakit ganyan ang itsura mo? Wala lang. Hindi lang ako makapaniwala na kasama kita ngayon. Tumawa siya. Para siyang nasa palabas na nag-i-slow mo yung paligid at siya lang yung nakikita ko. Totoo ito, Ellie. Umiti siya sa akin, kaya napangiti ako. Hindi ako makapaniwala na kasama ko siya ngayon. Na nakikita ko siya at andito siya sa tabi ko. Masaya akong nakikita at kasama kita ngayon, Celeste. Ikaw ang kauna-unahang tao na nagparamdam sa akin na hindi ako mag-isa, Ellie. Kahit magkatabi lang kami ay pakiramdam ko, sobrang saya ko na. Sobrang saya na nandito siya. Dito ako. Nasa isang panahon kami. Magkasama kami. Ang huling sinambit ni Ellie ay hating gabi ng 12:00 ang oras sa panahon niya. Habang dito naman sa akin ay 12:00 ng tanghali. Kung ganoon ba ay may posibilidad na magkaiba kami ng oras? Paano nangyari yun? Kaya hirap isipin ang sitwasyon namin. Nang matapos ang tawag ay panandalian akong natulog bago dumalo sa pagtitipon na gaganapin mamaya. Sa aking panaginip ay ako, si Ellie. Sa panaginip ko ay nasa isang lugar. Nang magising ako sa panaginip ay napahawak ako sa aking dibdib. Ramdam ko pa rin ang bilis ng tibok ng aking puso. Pakiramdam ko sa sobrang paghuhumirantado nito ay lalabas na ito. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng panaginip na yun at kung ano man pinaparating nun. Hello, Celeste. Hello, Ellie. Kamusta ang araw mo? Mabuti naman, Ellie. Nagtungo ako kanina sa pagtitipon para sa diskusyon sa kaguluhan na nagaganap dito. Sa maaaring posibilidad na pagdedeklara ng mga Amerikanong dayuhan laban sa Espanya ng digmaan. Oh, mabuti ka ba? Kamusta ang sitwasyon dyan ngayon? Kahit papaano mabuti naman, Ellie. Sa boses pa lang ay alam kong hindi na okay. Pakiramdam ko hindi siya nagsasabi ng totoo na nasa mabuti siyang kalagayan. Sa giyera na nagaganap ay apektado siya at posibleng nasa panganib din ang buhay niya sa pang-araw-araw. Maaari mong sabihin sa akin ang tunay mong nararamdaman, Celeste. Nakarinig ako ng hikbi. Feeling ko may something na kumirot sa puso ko. Natatakot ako sa mga nangyayari sa paligid, Ellie. Ramdam ko ang takot at panlulumo sa boses ni Celeste.
lalo sa panahon ko, Ellie. Pakiramdam ko ay hindi ako ligtas at maging ang mga tao at mamamayan sa aking paligid ay hindi rin. Pinakinggan ko lang siya na magsalita at umiyak. Gustuhin ko man tulungan si Celeste ay di ko alam kung sa paanong paraan. Hindi ko alam ang gagawin ko, Ellie. Nandito lamang ako, Celeste. Sensya ka na kung wala akong nagawa para tulungan ka. Gustuhin ko man sila tulungan o ipaglaban pakiramdam ko maski ako wala akong boses para ipaglaban ang karapatan nila eh. Meron lang akong magagawa. Gawin ko na lahat para matulungan sila at mawala ang nararamdaman ni Celeste na lungkot at sakit. Natatakot ako, Ellie. Ilang bilang ng mamamahayag na ang nawawala sa loob lamang ng isang linggo. Natatakot ako na baka ako na ang susunod. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.